ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating kababayang si Mary Jane Veloso na higit isang dekada nang nakapiit sa Indonesia. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso. Yan ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na bunga ito ng mahigit isang dekadang diplomasya at konsultasyon sa Indonesian government. Na dahilan anya ng pagkakadelay ng execution kay Veloso hanggang sa mapagkasunduan na ibalik na siya sa bansa. Ayon sa Pangulo, isang mahirap na laban ang dinanas si Mary Jane matapos ang pagkakaaresto nito noong 2010. Ipinunto pa ng Pangulo na ang kwento ni Mary Jane ay kumakatawan sa marami. Isang ina na biktima ng kahirapan na gumawa ng isang desperadong pagpili na nagpabago ng kurso ng kanyang buhay. Bagaman napatunayan nagkasala, iginiit ng punong ehekutibo na biktima rin ng pagkakataon si Veloso. Kaya nagpasalamat ang Pangulo kay Indonesian President Prabowo Subianto sa pagpapakita nito ng kabutihang loob na nagbigay daan para makabalik na ng bansa si Veloso. Patunay lamang anya ito ng malalim na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia na pinagkakaisaan niya ng hustisya at compassion. Tagumpay namang itinuturing ng grupo ng Legal Counsel ni Veloso ang development na ito at nagpapasalamat sa religious groups mula Indonesia at Pilipinas na hindi nawalan ng pag-asa at pananampalataya sa laban na ito ni Mary Jane. Kinilala din nila ang Indonesian government sa kanilang naging hakbang. Gayon din ang pagsisikap ng otoridad ng Pilipinas para marating ang tagumpay na ito. Patuloy daw silang mananalangin hanggang makabalik sa bansa si Veloso kasabay ang panawagan kay Pangulong Marcos Jr. na gawaran ng clemency ang kanilang kliyente. Matatanda ang makailang ulit na iginiit ni Pangulong Marcos Jr. ang kaso ni Mary Jane sa mga pulong na dinaluhan niya kasama ang matataas na Indonesian official. Katunayan, isa ito sa mga bitbit na paksa ng Pangulo nang dumalo siya sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. I always at least bring it up na baka sakali magbago. Sa ngayon, ganun ang mga position natin. Is that yes, we agree, we understand that he is convicted. We understand that the law in Indonesia is that way. But nonetheless, baka makahanap tayo ng paraan. Iuwi na lang namin yan. Kami na magpaparusa sa kanya, whatever. But anyway, to ask for clemency, to ask for grace. Napag-usapan din ng Pangulo at nooy Indonesian President Joko Widodo sa sideline ng 42nd ASEAN ang kaso ni Veloso. The best that we can do, I suppose, is for the Indonesian authorities to re-examine the case para lang as a favor to the Philippines. And yun lang na napag-usapan namin, not much more than that. Sa pagdalaw ni former Indonesian President Widodo sa bansa noong Enero, tiniyak niya na muling susuriin ang kaso ni Veloso kasunod yan ng kanyang pulong kay Pangulong Marcos Jr. Higit isang dekadang nakulong sa Indonesia si Mary Jane matapos maaresto sa Yogyakarta Airport noong 2010 dahil sa nakitang heroin sa kanyang maleta. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa kaparehong taon pero nakaligtas sa execution taong 2015 dahil sa ibinigay na temporary reprieve ng Indonesian government. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.